Sa mga kakaibang hayop sa loob ng Black Mist, walang tigil ang kanilang ingay at umalingaw sa buong yungib, gusto ko siyang patayin. Ang yungib ay nagkagulo, at ang apat na miyembro ng Tiger Squad ay agad na nagulat at natakot. Hindi ako nagbibiro, si Lu Sheng ay hindi magsisinungaling sa kanila. Kaya agad silang nagligpit ng kanilang mga gamit at tumakas. Sa katunayan, wala silang gaanong ililigpit. Dala lamang nila ang ilang supot na puno ng mithril. Kinuha ni Lu Sheng ang bunton ng mithril na natitira sa lupa at hinimok sila, bilisan ninyo. Opo. Ang apat na miyembro ng Tiger Squad ay nagdala ng kanilang mga gamit at tumakbong parang baliw kasunod si Lu Sheng. Si Lu Sheng ang may pinakamabilis na bilis kaya tumakbo siya sa unahan upang ihanda ang daan at pangunahan ang lahat sa likuran. Inilabas niya ang kanyang espiritual na lakas sa lahat ng direksyon upang obserbahan ang direksyon ng mga kakaibang hayop sa yungib. Natuklasan niyang bahagyang sobra ang kanyang pag-aalala dahil ang mga kakaibang hayop sa bawat palapag ng yungib ay nagsimula ng magkagulo. Ang mga martial artist na nagsasanay sa yungib ay natanto na may mali at nagmamadaling lumabas. Ang saklaw ng espiritual na lakas ni Lu Sheng ay napakalaki. Mula sa kanyang pananaw, nakikita niya ang hindi mabilang na kakaibang hayop na papalapit sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang antas ng mga kakaibang hayop mula sa ika-30 palapag pataas ay hindi mataas. Bagaman ang mga ito ay napakarami, hindi sila pinansin ni Lu Sheng. Bahagyang gumalaw ang figura ni Lu Sheng, at ang kanyang malawak na espiritual na lakas ay biglang kumalat. Boom! Ang hangin ay nagdulot ng isang hindi nakikitang bagyo. Sa isang tingin ni Lu Sheng, ang isang grupo ng mga kakaibang hayop ay lumipad at sumabog hanggang sa mamatay. Agad niyang nilinis ang daan sa harap niya. Sinabi ni Lu Sheng, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman. Basta sumunod kayo sa akin. Matagal nang naniniwala ang Tiger Squad sa lakas ni Lu Sheng. Anuman ang sabihin ni Lu Sheng, gagawin nila. Agad silang tumahimik at nakatuon sa pagsunod sa mga yapak ni Lu Sheng at nagmadaling sumulong. Ilang sandali, nakatakas ang lahat sa lupa kasama ang tatlong malalaking supot na puno ng mithril. Habang umuubo si Zhen Hongyu sa gitna ng maalikabok na usok, ngumiti ang binata. Sa wakas ay nakabalik na sila sa lupa. Tumingin siya sa malaking hukay na may libu-libong pulang mata ng mga kakaibang hayop na parang gustong kainin silang buhay. Nakaramdam si Zhen Hongyu ng labis na swerte. Buti na lang hindi sila makaakyat. Labis na nagtataka si Zhen Hongyu. Ano nga ba ang ginawa mo? Kamot ulo niyang sinabi at hindi niya maintindihan. Paano nga ba siya nakagawa ng ganitong kaguluhan? Buti na lang masyadong maraming kakaibang hayop na nagtutulakan palabas kaya naapektuhan nito ang bilis ng kanilang paggalaw kaya hindi nila tayo nahabol. Kung hindi ko kayang isipin kung gaano katakot ang eksena noon. Paano maglakas loob ang binata na sabihin na nagpunta siya para mang-asar? Kaya nagkunwari si Lu Sheng at sumagot, walang anuman, huwag kang mag-alala. Dalhin muna natin ang mga gamit sa military region. Ang tatlong lalaki ng Tiger Squad ay nagdala ng tatlong malalaking supot ng napakalaking mithril sa kanilang mga ulo. Hindi nila naramdaman na mabigat iyon. Sa halip, nakaramdam sila ng ginhawa at saya. Sabay-sabay silang sumagot, opo. Masayang ngumiti rin si Zhen Hongyu at nakinig kay Lu Sheng. Habang nagsisimula ng gumalaw ang lahat, tumayo ang binata sa tabi ng yungib at tumingin sa ibaba. Hinawakan ng kanang kamay ni Lu Sheng ang kawalan na parang hinihipan ang buong bitak ng yungib sa kanyang kamay at nagpa siya, kung kinakawawa ka ng isang insekto, magagalit din ako. Maghintay ka hanggang sa isang araw na ang insektong kinawawa ka ay biglang sumulpot sa harap mo at bigyan ka ng isang suntok, mas magagalit ka. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Lu Sheng at ang Tiger Squad sa Eastern Military Region Headquarters. Nang makita ang napakalaking mithril, ang mga tao ay napahanga at napahawak sa kanilang mga ulo at mukha. Diyos ko! Ang Tiger Squad, ang laki ng swerte ninyo. Sa loob ng napakaikling panahon, nakatuklas kayo ng minahan ng mithril sa ilalim ng lupa.
Hindi lamang malaki ang dami, mataas din ang kadalisayan. Sobra na kayong yumaman. Kinuha ng mga tao ang malalaking mithril na bato at tiningnan ng malapitan. Ang ilan ay gumamit pa ng magnifying glass para tingnan ng mabuti. Sa mga mata ng lahat, makikita mo ang pagnanasa. Ang tatlong lalaki ng Tiger Squad ay nakangiti. Lumaban pa silang tatlo para magmukhang cool, pagkatapos ay tumayo at nakangiting tumawa sa karamihan. Napansin ng isang matalas ang mata na hindi lamang iyon basta swerte. Hindi niyo ba napansin ang leading license plate kanina? 82 iyon. Kotse iyon ng high-ranking general. Nagulat at kinabahan ang nasa tabi nang marinig niya ito. Ano? Nanlalamig din ang pawis ng dalawang nasa likuran. Posible bang ang misteryosong batang lalaki ay ang high-ranking general? Ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng Red Scarf Squad ay nagpakita ng pagdududa. Kinumpirma ni Captain Yao Yu, tama, nagkamali tayo. Siya ang tunay na boss. Kung kaya ko lang yakapin ang malaking binti na ito, kaya kong lumipad kaagad. Naiisip pa lamang iyon ni Yao Yu ay nakakaramdam na siya ng ginhawa. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon at nagsimulang lumuha at tumulo ang kanyang sipon. Ngumiti ang malaking han ng Tiger Squad at sinabing, bagaman ang panlabas na lakas ni Ludaren ay 12 bituin, ang 12 bituin na iyon ay hindi ang kanyang buong lakas. Hulaan ko na ang Darren ay higit pa sa 2 bituin. Ang mga salita ng malaking han ay nagbigay sa mga tao ng malaking sindak. Ang mga miyembro ng Red Scarf Squad ay may komplikadong emosyon sa kanilang mga puso. Naghalo-halo ang daan-daang emosyon. Hindi sila naglakas loob na maniwala sa kanilang narinig. Sobra na yon. Pagkalipas ng 5 minuto, sa villa ni Lu Sheng, isang napakatibay na villa na palaging binabantayan ng mga sundalo 24 paghahati 7, sinabi ni Lu Sheng sa 4 na miyembro ng Tiger Squad, dalhin niyo ang mga gamit para imbentaryo. Pagkatapos matapos, ang isang bahagi na pagmamay-ari ninyo ay ililipat sa inyong mga account. Umalis na kayo, lumisan na kayo. Natural na walang tutol ang 4 na miyembro ng Tiger Squad. Mabilis na itinaas ni Zhang Hongyu at ng 3 miyembro ang kanilang mga kamay para bumati at sumagot ng ki-opo. Pagkatapos umalis ng Tiger Squad, pumasok si Lu Sheng sa Dreamscape sa loob ng kaunting panahon sa kanyang silid-tulugan. Pagkatapos pumasok sa Dreamscape, direktang kinuha ni Lu Sheng ang Light Brain at nagsimulang maghanap ng impormasyon na may kaugnayan sa oscillation ng kamalayan sa ilalim ng lupa mula sa Fire Seed Resource Vault. Tignan natin kung ano ang nasa kalaliman na yon at kung ano ang halimaw sa kalaliman doon. Pinili ni Lu Sheng ang impormasyon ng caves. Ang kategoryang ito ay may mga panganib na babala sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ni Lu Sheng ang kanyang isip at huminga ng malalim dahil nahanap na niya ang sagot na gusto niya. Kaya doon kumukonekta sa second battlefield. Ang Deep Abyss ay ipinaliwanag ng Fire Seed Resource Vault bilang isang crack sa espasyo na dulot ng pagbangga ng dalawang magkakapatong na mundo. Iba-iba ang mga Deep Abyss na ito. Ang mga crack sa espasyo ay may iba't ibang laki, kapal, at density. Kung ang crack sa espasyo ay sapat na makapal, isang kulay abong rehiyon ang mabubuo dito. Ang kulay abong rehiyong ito ay sapat na upang mapaunlakan ang mga high-level na eksperto mula sa ibang mundo upang bumaba, na siyang tinatawag na second battlefield sa impormasyon. Tulad ng sinabi ng impormasyon, ang dalawang mundo ay may iba't ibang antas, kaya magkaiba rin ang oras at espasyo. Kahit nakabilang sila sa dalawang magkaibang universo o sa iba't ibang dimensyon. Dahil sa ilang hindi maipaliwanag na dahilan, hindi inaasahang nangyari ang kanilang pagkakapatong-patong. Ito ang pinagmulan ng pagsalakay ng kakaibang hayop. Ngunit malinaw na ang kakaibang mundo ay mas malakas kaysa sa ating mundo. Dahil malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, madaling makapasok ang mga kakaibang hayop sa ating mundo. Sa kabaligtaran, mahirap para sa atin na pumunta sa kakaibang mundo. Hindi nakapagtataka na nasisipsip ko ang maraming alaala ng mga zombie,
Ngunit ang mga imahe ng mga eksperto sa ika-1-0 at ika-11 na antas ay napakakaunti. Ang mga eksperto sa King Tier ay naririnig lamang, kaya pumupunta silang lahat sa second battlefield para labanan ang malalakas na halimaw na bumababa mula sa ibang mundo. Hindi mabilang na mga eksperto ang pumapasok sa battlefield sa isa't isa, at ang mga kakaibang hayop ay patuloy ding lalago sa paglipas ng panahon. Ang tunay na pagpupunyagi sa loob ng 1-0-0-0 taon ng martial arts sa hinaharap ay ito. Kung gaano kalayo ang dalawang sibilisasyon, ganap itong nakadepende sa kompetisyon sa pagitan ng mga nangungunang eksperto sa dalawang sibilisasyon. Ang huling resulta ay natural na matatalo, kaya sinisikap nilang isulong ang ika-12 antas ng eksperto. Ang Fireseed Project ay umiral mula roon, ngunit ang martial arts sa ika-12 antas ay may pagkakataon bang manalo sa second battlefield. O kaya ay mapanatili ang kalamangan, tinatantya ko na mahirap din yon. Ang puso ni Lu Sheng ay puno ng mga iniisip. Napakakomplikado at hindi maipaliwanag ang emosyon, ngunit hindi bababa sa antas lamang ng martial arts bago maging kwalipikadong pumasok sa second battlefield. Kasalukuyan akong nasa ika-300 taon ng martial arts. Ang second battlefield ay tila hindi pa nabubuksan, kaya tila hindi iyon naugnay sa akin. Biglang napanariwa ang katawan ni Lu Sheng at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung nasa ika-300 taon ako ng martial arts at nakamit ko ang ika-11 o kahit ika-12 antas, kaya ko bang direktang sundan ang malalim na hukay, pumatay doon at patayin? Ang bawat kakaibang high-level na eksperto. Sa isang iglap, itinatag ni Lu Sheng ang isang layunin sa kanyang puso. Ang abong kumpas sa kanyang isip ay biglang bahagyang nanginig. Ang buong kumpas ay biglang lumaki ng isa pang antas at naging mas konkreto, mas mahiwaga, at misteryoso. Ang pinagmulan ng lakas ng binata ay sumabog. Bumaril ito hanggang sa langit. Ang martial will ni Lu Sheng ay napalakas, at ang buong katawan ng binata ay nasusunog. Nagtatakang nagtanong si Lu Sheng, ang dahilan ba ay ganap ng malinaw ang aking layunin? Tila nalaman ni Lu Sheng ang isang bagay. Bagaman isa itong aksidente, hindi siya nakaramdam ng masyadong pagkagulat. Bago iyon, bagaman sinunggaban ni Lu Sheng ang responsibilidad na maging mesya, at alam niyang kailangan niyang maging mas malakas para magkaroon siya ng pagkakataong iligtas ang martial civilization sa hinaharap at ang mundo ng tao sa hinaharap. Hindi masyadong malinaw kay Lu Sheng kung paano siya dapat gumana pagkatapos niyang lumakas. Kung paano niya tunay na masosolusyonan ang sakunang ito. At sa kasalukuyan, malinaw na kay Lu Sheng. Mukhang posible ang ideya. Kailangan kong magsikap na mabilis na umangat sa ika-12 antas at pumasok sa second battlefield. Pumasok sa kakaibang mundo at lutasin ang sakuna mula sa ugat nito. Naging madilim ang mukha ng batang si Lu Sheng, at ang kanyang mga mata ay malamig at determinado. Hindi niya hahayaan na umabot ang digmaan hanggang sa 1-0-0 taon. Tumutok ang ika-9 na henerasyon ng problema sa krisis sa kamay ni Lu Sheng sa ika-300 taon ng martial arts.